Sa unang pagkakataon, nagdesisyon akong bumisita sa lumang silid-aklatan sa bayan. Hindi ko alam kung bakit ako naroon. Parang may tumatawag sa akin, isang bulong na mula sa hangin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang kahoy na pintuan ay may mga bakas ng panahon. Gas-gas, luma, at tila may kwento. Pinihit ko ang doorknob na bumigay sa isang malambot na tunog ng kalawang. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel, ang halimuyak na parang alaala ng isang nakaraang panahon. Ang mga istante ay puno ng mga aklat na tila kinalimutan na ng mundo. May mga punit na pahina, kupas na mga pabalat, at alikabok na parang kumot sa ibabaw. Napakaraming aklat, pero isa lang ang kumukuha ng atensyon ko. Isang makapal na libro na may kulay burgundy na pabalat na nakadisplay sa isang mesa sa gitna ng silid. Nilapitan ko ito, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat. Hindi ko pa man hinahawakan ng libro, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula rito. Iniabot ko ang kamay ko at nang mahawakan ko ang libro, parang may alon ng emosyon ang dumaloy sa akin. Binuksan ko ang pabalat at sa unang pahina ay naroon ang isang liham. Ang tinta ay kupas na pero nababasa pa rin ang mga salita. Ang sulat kamay ay elegante, parang sinulat ng isang taong punong-puno ng damdamin. Mahal kong Maria, sa bawat sandaling lumilipas, ikaw ang tanging pumupuno sa aking isipan. Ang iyong ngiti, ang iyong mga mata, ang bawat galaw mo. Lahat ng iyon ang nagiging ilaw sa madilim kong mundo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas kung wala ka. Pero alam kong ang pagmamahal ko sa iyo ay kailanman hindi magbabago. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang binabasa ang liham. Sino si Maria? Sino ang sumulat nito? Bakit narito ito sa isang lumang aklat? Habang iniisip ko ang mga tanong na iyon, may narinig akong tunog ng yapak sa likuran ko. Paglingon ko, naroon siya, isang babae, mga nasa edad 20. Mahaba ang buhok na tila umaagos na itim na sutla. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, pero ang presensya niya ay parang pumuno sa buong silid. Ang mga mata niya ay diretso sa akin, puno ng kuryosidad. Hawak mo ang libro, sabi niya. Ang tinig niya ay kalmado pero may halong misteryo. Tumango ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Sino siya? Bakit parang kilala niya ang aklat na ito? Alam mo ba kung ano ang nasa loob nito? Tanong niya. Isang liham, sagot ko. Isang liham ng pag-ibig. Ngumiti siya, pero ang nangiti niya ay may halong lungkot. Lumapit siya sa mesa, tumingin sa libro, at pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Ang liham na iyan, sabi niya, ay hindi lamang basta liham. May kwento sa likod niyan. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at misteryo. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salita niya ay tila tumagos sa puso ko. Sino ang babaeng ito? At bakit parang may koneksyon siya sa liham? Bakit mo alam ang tungkol dito? Tanong ko, hindi na napigilan ng sarili. Tumalikod siya sa akin. Pero bago siya makalakad palayo, may iniwan siyang mga salita. Ang liham na iyan, sabi niya, ay maaaring magbago ng buhay mo. Nang makita ko siyang umalis, hindi ko alam kung susundan ko ba siya o magpapaiwan na lang ako sa silid. Pero bago ko pa man magdesisyon, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng mga pahina ng aklat. Isa pang liham, mas luma at mas misteryoso. At ang unang linya nito ay hindi ko makalimutan. Mahal kong Miguel, alam kong darating ang araw na mahahanap mo ako. Miguel, ang pangalan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa silid. Ang mundo ko ay parang tumigil. Sino ang sumulat ng liham na ito? Bakit ako ang nabanggit dito? Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagbisita sa lumang aklatan ay magiging simula ng isang hindi makakalimutang kabanata sa aking buhay. Pumasok ako sa aklatan na iyon sa layuning makahanap ng ilang lumang nobela na nais kong basahin sa mga susunod na linggo. Subalit,
Sa halip ng mga pahina ng nobela, ang isang liham ng pag-ibig na natuklasan ko sa loob ng isang makapal na aklat ang nagpatigil sa akin. Ang dilaw na papel ay tila isang piraso ng kasaysayan na bumabalik sa akin. Ang bawat titik na nakasulat sa liham ay puno ng damdamin. At habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mga salitang iyon at ng aking sarili. Ang liham ay isinulat ng isang lalaki para sa isang babaeng ang pangalan ay Maria. Sa kanyang mga talata, makikita ang malalim na pagnanasa at pag-ibig na tila hindi na ipahayag sa totoong buhay. Ang bawat pangungusap ay puno ng pag-asa at pangarap na nagbigay sa akin ng impresyon na ang pag-ibig na ito ay hindi nagkaroon ng katuparan. Habang patuloy kong binabasa, napansin ko ang ilang simbolo at mga pahiwatig sa liham na tila nag-uugnay sa isang partikular na lugar. Isa itong parke na madalas kong bisitahin tuwing linggo. Ang parke ay kilala sa mga lumang puno nito at ang tahimik na lawa na parang salamin. Bigla kong naramdaman na ang liham na ito ay hindi lamang isang bahagi ng nakaraan, kundi isang mensahe na humihiling na madiskubre. Nagdesisyon akong pumunta sa parke upang mahanap ang mga sagot sa mga katanungan na unti-unting bumabalot sa aking isipan. Pagdating ko roon, ang paligid ay tila mas maliwanag at mas makulay kaysa dati. Parang may kakaibang enerhiya ang lugar na nag-udyok sa akin na maglakad at magmasid. Habang naglalakad, napansin ko ang isang babaeng nakaupo sa isang bangko malapit sa lawa. Siya ay tila nagbabasa ng isang lumang aklat katulad ng ginawa ko kanina. Ang kanyang presensya ay may kakaibang dating. Bigla akong nakaramdam ng pagkakakilala sa kanya kahit na alam kong hindi kami nagkakilala kailanman. Lumapit ako at nagpakilala. "Magandang hapon," sabi ko. "Mukhang mahilig ka rin sa mga lumang aklat." Tumingin siya sa akin at isang matamis na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. "Oo, gustong-gusto ko ang paglalakbay sa pamamagitan ng mga salita," sagot niya. "May kakaibang koneksyon ang mga lumang aklat, hindi ba?" Habang nag-uusap kami, unti-unting lumilinaw na ang babaeng ito ay may kaugnayan sa liham na natagpuan ko. Sa kanyang mga kuwento, nabanggit niya ang isang taong ang pangalan ay pareho sa nasa liham, si Maria. "Alam mo, may nabasa akong liham na isinulat ng isang lalaki para kay Maria." Sabi ko, sinusubukan kong basahin ang kanyang reaksyon. Nagulat siya ngunit hindi nawala ng nangiti. "Maraming Maria sa mundo, ngunit tila kakaiba ang iyong pagkakakilala sa kanya." Ngunit bago ko pa man masabi ang nais kong itanong, isang lalaki ang lumapit sa amin. Ang kanyang presensya ay tila naghatid ng malamig na hangin sa paligid. Siya ay mukhang pamilyar kahit na hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. "Maria, kailangan na natin umalis," sabi ng lalaki. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Ang babae ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang mensahe na hindi ko maipaliwanag. "Pasensya na, ngunit kailangan kong sumama sa kanya," wika niya bago siya tumayo at naglakad palayo kasama ang lalaki. Habang pinagmamasdan ko silang lumalayo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang lalaki ay may hawak na lumang aklat, katulad ng aklat na pinagkuhanan ko ng liham. Ang aking puso ay nag-umpisang bumilis, ang mga piraso ng palaisipan ay nag-umpisang bumuo sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man masundan ang mga hakbang nila palabas ng parke, ang isang piraso ng papel ay nahulog mula sa aklat na hawak ng lalaki. Mabilis ko itong pinulot. Ang papel ay isa pang bahagi ng liham, ngunit ang mga salitang nakasulat dito ay nagbigay ng kakaibang takot sa akin. Ang mensahe ay nagsasabing, ang liham na ito ay magsisilbing gabay sa iyo, ngunit ang pag-ibig na matutuklasan mo ay may presyo. Bigla kong naramdaman ang bigat ng aking responsibilidad sa aking mga kamay.
Ang liham na ito ay hindi lamang isang bahagi ng nakaraan, kundi ang simula ng isang masalimuot na misteryo. At sa bawat hakbang na gagawin ko, alam kong may kapalit na maaaring hindi ko pa nauunawaan. Habang naglalakad palabas ng parke, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Kung anuman ang lihim na nasa likod ng mga lumang aklat na iyon, alam kong kailangan kong tuklasin. Ngunit sa bawat pag-usad, ang panganib at ang pag-ibig na dala nito ay tila isang laro ng tadhana na hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa isipan ko ang natuklasang liham. Hindi ko maipaliwanag ang hatak nito sa akin. Tila may sariling buhay na patuloy na kumakatok sa aking puso. Sa bawat pagkakataon na muling binabalikan ang nilalaman nito, nararamdaman ko ang pananabik at misteryo na bumabalot sa mga salitang nakapaloob. Sino kaya ang sumulat nito? Ano ang kwento sa likod ng mga hinagpis ng pag-ibig na iniwang nakatago sa lumang aklat? Isang umaga, nagpasya akong bumalik sa maliit na tindahan ng aklatan kung saan ko nadiskubre ang liham. Kumakatok ang tanong sa aking isipan. Maaaring ang nagmamay-ari ng tindahan ay may kaalaman ukol sa liham na ito. Sa aking pagdating, bumungad sa akin ang amoy ng mga lumang pahina at ang tahimik na ambience na tila may sinasambit na mga lihim ng nakaraan. Magandang araw po, bati ko sa matandang nag-aalaga ng tindahan. May nais po sana akong malaman tungkol sa isang aklat na nakuha ko rito. Ngumiti siya at tumango. Ah, ikaw pala? Ano ba ang nais mong malaman? Hinugot ko mula sa aking bag ang lumang aklat at ipinakita sa kanya ang liham na nakatago sa loob nito. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng kanyang mga mata, tila may pagkilala. Matagal ko nang hindi nakikita ang sulat na ito. Bulong niya. Alam niyo po ba kung sino ang sumulat nito? Tanong ko, puno ng pag-asam. Ang liham na iyan, simula niya, ay isinulat ng isang binatang madalas pumunta dito noong dekada 70, si Emilio. Palaging may dala siyang isang bungkos ng mga bulaklak na inilalapag sa harap ng aklatan. Ang bulaklak ay para sa babaeng kanyang iniibig, si Clara. Ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang damdamin niya sa dalaga. Ano po ang nangyari sa kanila? Tanong ko, lalong nagiging interesado sa kanilang kwento. Ayon sa aking natatandaan, sagot niya, isang araw, bigla na lamang hindi na muling nagpakita si Emilio. Maraming haka-haka na lumisan siya patungo sa ibang bayan. Ngunit ang liham na iyan, naiwan dito, tila isang panghihinayang na hindi na iparating sa tamang tao. Habang nakikinig ako sa kwento, naramdaman kong parang bumabalik ang lahat sa akin, ang mga damdamin ni Emilio na tila bumabalot sa akin. Sa isang bahagi ng aking isip, may tila pamilyar na sensasyon. Ang pangalan ni Clara ay tila kumakatok sa isang bahagi ng aking alaala na matagal nang nakatago. Sa aking pag-uwi, nagpasya akong isulat ang aking nararamdaman sa isang piraso ng papel. Sa bawat hakbang ng aking panulat, naramdaman kong ang pagnanais ni Emilio ay tila naging bahagi ng aking sariling pagnanasa. Sa kabila ng hindi ko pa siya nakilala, ang kanyang kwento ay naging isang inspirasyon para sa akin upang ipahayag ang sarili kong damdamin sa isang tao na minsan ko nang nakilala. Isang babaeng estranghero na nagkaroon ng espesyal na lugar sa aking puso. Makalipas ang ilang araw, hindi ko mapigilang bumalik sa tindahan ng aklatan. Pagpasok ko, nakita ko ang isang babae na tila pamilyar ang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing at misteryo, katulad ng mga mata ni Clara sa kwento ni Emilio. Ang tibok ng aking puso ay tila naghuhumiyaw, sinasabi sa akin na siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Magandang araw, bati niya na nagpasimula ng pagkilala sa aking alaala. Nais ko sanang malaman kung may natitira pa kayong ibang kwento ukol kay Emilio at Clara.
Nabighani ako sa kanilang kwento. Sa puntong iyon, nagtagpo ang aming mga mata. Ang pamilyar na sensasyon ay nagbigay sa akin ng kumpirmasyon na siya ang babaeng minsan kong nakilala, ang estrangherong nagbigay ng kakaibang kulay sa isang bahagi ng aking buhay na matagal nang nakatago. Ah, narinig mo na pala ang kwento nila. Tugon ko, hindi maipaliwanag ang saya sa aking dibdib. May liham na natuklasan ko sa lumang aklat dito at tila nagkaroon ako ng koneksyon sa kanilang kwento. Sumilay ang nangiti sa kanyang mukha at sa kanyang paglapit naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Kakaiba ano? Sabi niya, paano ang isang liham ay maaaring magdulot ng ganitong damdamin sa ating dalawa? Sa aming pag-uusap, nadama ko ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, tila ang kwento ni na Emilio at Clara ay nabuhay muli sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng saya, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa aking isipan. Paano kung ang kwento nila ay may mas malalim na misteryo na hindi pa namin natutuklasan? At sa paglabas namin ng tindahan, biglang bumuhos ang ulan. Sa ilalim ng payong na aming pinagsaluhan, naramdaman ko ang kakaibang init. Nagsimula kaming maglakad papunta sa isang direksyon na tila hindi namin alam kung saan hahantong. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang simula ng aming kwento ay nagsisimula pa lamang at ang misteryo ng nakaraan ay maaaring may mas malalim na kahulugan sa aming hinaharap. Sa gitna ng ulan, nagtanong siya, paano kung ang liham na ito ay may mensahe na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong ang aming paglalakbay ay magdadala sa amin sa mga katanungan na maaaring magbigay liwanag sa aming mga puso. Sa likod ng bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-asam, ang misteryo, at ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon, ngunit narito ako, nakaupo sa isang maliit na kainan na matatagpuan sa kanto ng isang tahimik na kalye. Sa harapan ko ay si Cecilia, ang estranghera na tila isang tauhan mula sa isang lumang nobela na ngayon ay nagiging bahagi ng isang kwento kong hindi ko inaasahan. Sa pagitan ng aming mga tasa ng kape, ang liham ng pag-ibig na natagpuan ko sa lumang aklat ay nakalapag, tila naghihintay na muling mabuksan ang mga pahina nito. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Celia habang nakatingin sa liham. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka, ngunit may halong lungkot. Ang sulat na ito, parang may koneksyon ito sa nakaraan ko. Tumango ako, bagamat ang utak ko ay puno ng katanungan. Kanina pa ako nagtataka kung paano niya nasabing may kaugnayan ang liham sa kanya. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ako nagtiwala sa kanya upang ipakita ang liham na ito, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang may magnetismo na humihilis sa akin upang makinig, upang alamin kung ano ang alam niya. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko, sinisikap na panatilihin ng kalmado kong tono. Hinaplos niya ang gilid ng tasa ng kape, tila iniisip ang tamang sagot. Ang lagda sa dulo ng liham, hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Sa halip, tumingin siya sa akin, tila nagdadalawang isip kung dapat ba niyang ipagpatuloy. Napakunot ang aking noo, ang lagda. Sa totoo lang, hindi ko pa gaanong pinagtuunan ng pansin ang lagdang iyon. Sa unang pagbasa ko ng liham, mas napansin ko ang damdamin sa mga salita, ang tapat na pag-ibig, ang pangakong maghihintay, kaysa ang mismong mga detalye. Ngunit ngayon, tila mahalaga ang lagdang iyon. Kinuha ko ang liham mula sa mesa at muling binasa ang dulo nito. Ang lagda ay pirma lamang ng isang pangalan. Edim made M. Eden Elits. M? Bulong ko. Yan ba ang ibig mong sabihin? Tumango si Celia. Bumuntong hininga siya, tila pilit na pinipigil ang kung anumang damdaming bumabalot sa kanya. Ang pangalan ng lola ko ay Margaret at tinatawag siya ng lolo ko bilang M. Lagi niyang sinasabi,
Ikaw ang buhay ko. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ang liham na natagpuan ko sa isang lumang aklat ay tila hindi lamang bahagi ng kwento ng ibang tao. Ito pala ay may posibleng koneksyon sa babaeng kaharap ko ngayon. Margaret, ulit ko, pilit na iniugnay ang pangalan sa liham. At ang lolo mo? Ano ang pangalan niya? Napakunot noon si Celia, tila naguguluhan kung bakit ko tinatanong iyon. Ang pangalan niya ay Elias. Elias, Margaret. Mula sa liham, wala akong nabanggit na pangalan ng tatanggap. Ngunit ang lagda ay malinaw. M. Hindi ko alam kung nagkataon lang ang lahat ng ito o kung may mas malalim na dahilan kung bakit ko natagpuan ang liham at kung bakit narito si Celia ngayon nakikibahagi sa kwento. Hindi ko naiwasang magtanong, may alam ka ba tungkol sa liham na ito? May naikwento ba ang lola mo tungkol sa mga sulat niya noon? Umiling siya, ngunit may lungkot sa kanyang mata. Walang nabanggit ang lola ko tungkol sa liham na ito. Ngunit may isang kwento siyang palaging inuulit. Tungkol sa isang lalaking hindi niya nakasama, isang taong minahal niya, ngunit kailanman ay hindi naging bahagi ng buhay niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kwento ni Celia ay tila sumasalamin sa damdaming naroon sa liham. Ang pangakong maghihintay, ang pag-ibig na hindi na ipahayag sa huli. Walang katiyakan, ngunit ang pakiramdam ko ay lumalakas. Ang liham na ito ay maaaring bahagi ng nakaraan ng pamilya niya. Celia, tanong ko ng marahan, paano kung ang liham na ito ay para sa lola mo? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, kinuha niya ang liham mula sa aking kamay at binasa ang mga salita ng mabagal, tila inaabsorb ang bawat linya. Habang binabasa niya ito, hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang paggangiti sa kanyang labi, ngunit may luha na rin sa kanyang mata. Kung para nga sa kanya ito, bulong niya, halos hindi ko marinig, ibig sabihin, may bahagi ng kwento ng lola ko na hindi ko pa alam. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mas malalim na misteryo sa likod ng liham na ito. Hindi lamang ito simpleng sulat ng pag-ibig. Ito ay tila bahagi ng isang kwento ng pagkawala, ng pangakong hindi natupad, ng mga damdaming tinago sa paglipas ng panahon. Hinawakan ni Celia ang kamay ko na ikinagulat ko. Kailangan natin itong alamin, sabi niya. Kailangan nating tuklasin kung sino ang sumulat ng liham na ito at kung bakit hindi ito umabot sa lola ko. Bago pa ako makasagot, biglang may pumasok na lalaking may edad sa kainan. Ang pintuan ay tumunog ng malakas na parang sinadya upang makuha ang aming atensyon. Ang lalaki ay may hawak na lumang aklat sa kanyang kamay, isang aklat na katulad ng pinagkuhanan ko ng liham. Lumingon siya sa direksyon namin at ang tingin niya ay tumama sa akin. Sa ilalim ng kanyang sombrero, nakita ko ang kanyang mga matang puno ng kuwento, mga matang tila may alam sa liham na nasa harapan namin. Lumapit siya, mabagal ngunit siguradong hakbang, at sinabi ang mga salitang nagpaikot sa mundo ko. Ikaw ang nakahanap ng liham ko. Laging may kakaibang saya sa pagbubuklat ng mga lumang aklat, lalo na kung may kasamang hikbi ng ulan sa labas ng bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking nararamdaman ay halong pananabik at kaba. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang lumang aklat sa tindahan ng mga segunda manong libro sa kanto. Hindi ko inaasahan na ang simpleng aklat na ito ay magiging daan sa isang misteryosong paglalakbay na tila sa mga pelikula ko lamang naririnig. Sa pagitan ng mga pahinang may kasaysayan, natuklasan ko ang isang liham na tila hinagupit ng panahon. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit nababasa pa rin ang bawat salita na puno ng damdamin. Ang liham ay nagsasalaysay ng isang pag-ibig na ipinaglaban sa kabila ng lahat ng hadlang. Nagsimula akong magtanong, sino ang nagpadala at sino ang pinadalhan? Sa aking pagsusuri,
nakita ko ang mga pangalan na nakapaloob sa liham. Isang Elena at isang Miguel. Habang binabasa ko ang liham, hindi ko maiwasang maramdaman ang koneksyon sa mga tauhan nito. Para bang naririnig ko ang kanilang bulong sa hangin ng nakaraan. Ang mga salita ng pag-ibig, pait at pag-asa ay bumuhay sa akin ng kakaibang damdamin. Ang liham ay nagtapos sa isang pangako. Sa ilalim ng mga bituin, ako'y maghihintay, Elena, kahit pa man ang mundo'y magunaw. Sa kabila ng aking kagustuhan na malaman ang kanilang kwento, alam kong mahirap nang matunto ng kanilang mga hakbang. Ngunit hindi nagtagal, ang misteryo ng liham ay humatak sa akin sa isang hindi inaasahang direksyon. Sa aking patuloy na pagsasaliksik, nakilala ko ang isang babaeng estranghero sa isang maliit na kafe na madalas kong tambayan tuwing Sabado ng hapon. Siya ay tila pamilyar sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya unang nakita. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nagpakilala bilang Ana. Habang umuusad ang aming pag-uusap, nabanggit ko ang tungkol sa liham. Nang makita niya ang liham, hindi ko inaasahan ang kanyang reaksyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning at may kirot sa kanyang tinig nang sabihin niyang, ang liham na ito'y bahagi ng kwento ng aking lola. Siya si Elena. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Paanong ang babaeng estranghero ay may kinalaman sa liham na natuklasan ko? Nagsimulang magkwento si Ana tungkol sa kanyang lola. Ayon sa kanya, si Elena ay isang dalaga noong panahon ng digmaan at si Miguel ay isang sundalo. Ang kanilang pag-ibig ay pinaghiwalay ng digmaan at mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Ngunit sa kabila ng lahat, nangako silang muling magtatagpo. Ang liham na natuklasan ko ay isa sa mga huling komunikasyon ni Miguel kay Elena bago siya nawala sa gulo ng digmaan. Habang nakikinig ako kay Ana, naramdaman ko ang bigat ng kwento ng kanyang pamilya. Ngunit sa ilalim ng bigat na iyon, may pag-asa. Sinabi ni Ana na ang kanyang lola ay palaging umaasa na sa huli, si Miguel ay babalik. Nagsimula akong magtanong sa sarili, paano kung ang liham na ito ay may mahalagang papel sa kanilang kwento? Paano kung ito ay may kasagutan sa tanong na matagal nang bumabagabag kay Elena? Nagpasya kaming dalawa ni Ana na magtulungan upang matuklasan ang buong kwento. Sa aming pagsasaliksik, natagpuan namin ang isang lumang larawan ni Miguel na may sulat sa likod. Ang sulat ay nagbibigay ng detalye ng isang lugar na kanilang plinanong tagpuan. Isang lugar na puno ng mga bituin kung saan sila dapat magtatagpo. Sa aming pagsusuri, natuklasan namin na ang lugar na iyon ay isang lumang parke na hindi kalayuan sa bayan. Sa gabing iyon, nagpasya kaming pumunta sa parke. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming mga puso ay puno ng init ng pag-asa. Habang naglalakad kami patungo sa gitna ng parke, ang mga bituin ay nagningning sa kalangitan, na tila sumasabay sa tibok ng aming mga puso. Ngunit sa aming pagdating sa lugar na iyon, isang hindi inaasahang twist ang bumungad sa amin. Sa ilalim ng isang malaking puno, may isang taong nakatayo. Siya ay tila naghihintay at sa kanyang mukha ay pamilyar na mga mata. Ang kanyang presensya ay tila bumalik mula sa nakaraan. Habang lumalapit kami, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sino siya? Paano niya nalaman ang aming plano? Sa isang sandaling puno ng misteryo, siya ay ngumiti at nagsabing, kanina ko pa kayo hinihintay. Ang kwento ng liham ay palapit na sa kanyang kapanapanabik na katapusan, ngunit sa gabing iyon, ang misteryo ay muling bumalik. Sino ang taong ito na tila may alam sa aming lihim? Sa ilalim ng mga bituin, ang aming paglalakbay ay nagumpisa ng muli sa isang direksyon na hindi namin inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga pahina ng lumang aklat na natagpuan ko sa isang maliit na tindahan ng libro
ay unti-unting nagbukas sa akin ng isang mundo ng mga lihim na tila matagal nang nakalimutan. Ang bawat pag-ikot ng papel ay tila may kasamang kasaysayan na bumabalot sa aking puso ng misteryo at nostalgia. Sa gitna ng mga pahina, natagpuan ko ang isang liham ng pag-ibig na may kakaibang lakas, na para bang ang bawat salita ay may kakayahang buhayin muli ang mga damdaming matagal nang nawala sa hangin. Ang liham ay isinulat ng isang babae para sa isang lalaking tila hindi niya kailanman nakilala o hindi malinaw kung nagtagpo na sila sa masalimuot na daang tinahak ng kanilang mga buhay. Sa bawat talata, nararamdaman ko ang mga pintig ng kanyang puso na umaasa, nangangarap at nagmamahal sa isang kaluluwang estranghero. Ang mga salita ay puno ng pagnanasa at pangarap at bawat pag-uulit ng mga pangungusap ay tila nagpapakita ng lalim ng kanyang damdamin. Ngunit sa kabila ng kalinawan ng kanyang damdamin, may isang bagay na nagbigay ng pagdududa. Sa huling bahagi ng liham, nabanggit niya ang isang misteryosong pangyayari. Isang gabi kung saan siya ay nakakita ng isang lalaking estranghero sa ilalim ng ilaw ng buwan sa isang lumang hardin. Ang pag-asa sa kanyang mga mata at ang mga ngiti na naglaro sa kanyang mga labi ay tila nag-iwan ng bakas sa kanyang puso na hindi niya maalis. Ngunit naglaho ang lalaki na para bang isang alingawngaw lamang ng kanyang imahinasyon. Sa pagbasa ko ng liham, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may koneksyon sa pagitan namin. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila umaalingawngaw sa aking diwa, sa aking sariling mga alaala na matagal ko nang kinalimutan. Ako'y nagtaka, paano kaya kung ang lalaking tinutukoy niya ay ako? Ang ideya ay tila isang paglaro ng isip, ngunit hindi ko maiwasan na pag-isipan ng posibilidad. Isang gabi, nagpasya akong bumalik sa lumang hardin na nabanggit sa liham. Habang naglalakad ako sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naramdaman ko ang kapayapaan ng paligid at ang mga alaala ng mga nakaraang gabi na tila bumabalik sa aking isipan. Sa gitna ng katahimikan, may narinig akong mga hakbang na papalapit. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis at sa isang iglap, nakita ko ang isang siluet ng isang babae na tila pamilyar sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa akin, puno ng pagkamangha at pag-asa, na para bang nakita niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraan sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon, na para bang kami ay pinagtagpo ng tadhana sa ilalim ng parehong langit. Ngunit bago ko pa man siya makausap, isang biglaang hangin ang umihip at sa paglingon ko, siya'y nawala na parang isang pangarap. Naiwan akong nag-iisa, ang aking puso ay puno ng katanungan. Sino siya? Bakit tila kilala ko siya? At bakit tila may puwang sa aking puso na siya lamang ang makakapuno? Sa ilalim ng mga bituin, nagpasya akong bumalik sa lumang tindahan ng libro upang hanapin ang anumang bakas na maaring magbigay liwanag sa misteryo ng aming pagkakakilala. Sa aking pagdating sa tindahan, bumungad sa akin ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang papel at larawan. Ang mga larawan ay naglalaman ng mga mukha ng mga taong tila nagmula pa sa iba't ibang panahon. Isa sa mga ito ay ang larawan ng babaeng nakita ko sa hardin. Siya nga ang babaeng estranghero na tila hindi ko maintindihan kung bakit kilala ko. Nang aking baliktarin ang larawan, may nakasulat na pangalan. Sa ilalim ng mga lumang titik, ang pangalan ay nagbigay ng isang bagong layer ng misteryo, Angeline. Sa sandaling iyon, naalala ko ang isang lumang kababata, isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakita, si Angeline, na nag-iwan ng bakas sa aking kabataan na hindi ko makakalimutan. Ang twist ay dumating sa akin na parang isang alingawngaw ng nakaraan. Siya ang babaeng nagpadala ng liham, ang babaeng nagtagpo sa akin sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ngunit bakit tila hindi niya ako naaalala?
At bakit tila ako ang lalaking binanggit niya sa liham na hindi niya kailanman nakilala. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming mga buhay ay pinagtagpo ng tadhana sa paraang hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng mga sagot na natuklasan ko, mas marami pang katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Mga misteryo na nag-aanyaya sa akin upang tuklasin ang mas malalim pang mga lihim ng aming nakaraan. At sa ilalim ng mga bituin, nagpasya akong hanapin si Angeline upang malaman ang buong kwento ng aming nakaraan. Isang kwento ng pag-ibig na tila nakatago sa mga liham ng lumang aklat, naghihintay lamang na muling mabuksan upang maipakita ang tunay na himig ng nakaraan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga saloobin ko'y patuloy na bumabalik sa liham na aking natagpuan sa lumang aklat na binili ko sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Ang bawat linya ng liham ay tila may mahika. Hinahatak ako pabalik sa isang panahon at lugar na hindi ko kailanman naranasan. Ang liham ay isinulat ng isang babae para sa isang lalaking tila minahal niya ng lubos, ngunit hindi kailanman natagpuan. Ang kanyang mga saloobin ay puno ng pangungulila, pag-asa at pag-ibig na hindi pa natutugunan. Sa kabila ng hanging bumabalot sa liham, may kung anong init ang lumalagos sa aking puso sa tuwing binabasa ko ito. Isang hapon, habang ako'y nasa kapehan, pinasya kong muling basahin ang liham. Habang ang bawat salita'y bumubulong sa akin ng mga damdaming matagal nang nakalimutan, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakikita dati. Isang maliit na inisyal sa dulo ng liham. L. R. Sa isang iglap, naging malinaw sa akin na ang mga inisyal na ito ay maaaring magbigay ng pahiwatig kung sino ang sumulat ng liham. Nagpasya akong gumawa ng masusing pananaliksik. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga tindira ng aklat kung may kilala silang tao na may inisyal na L. R. sa kanilang nayon. Subalit wala akong natanggap na konkretong sagot. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy ako sa pagsaliksik, nagbabasa ng mga lumang record at kasaysayan ng bayan. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang isang babae na nagngangalang Aling Rosa, isa siyang lokal na istoryador. Sa aming pag-uusap, nabanggit ko ang tungkol sa liham at ang mga inisyal. Sa kanyang matalas na memorya, bigla siyang nagliwanag at nagtanong, "Alam mo ba ang tungkol sa lumang pag-ibig nila Leonor at Ricardo?" Nagulat ako sa kanyang tanong. Sa aking pagtataka, isinalaysay niya ang kwento ng dalawang magkasintahan noong panahon ng digmaan. Mahigpit ang kanilang pagmamahalan, ngunit pinaghiwalay ng tadhana. Si Leonor ay naiwan sa kanilang bayan, habang si Ricardo ay sumama sa hukbo. Sa mga huling araw ng digmaan, hindi na muling nakita ni Leonor si Ricardo. Naging alamat ang kwento ng kanilang pag-ibig, isang paalala ng pag-asang hindi na muling natagpuan. Sa narinig kong kwento, napatunayan kong ang liham na hawak ko ay mula kay Leonor para kay Ricardo. Ang ning inisyal na L. R. ay nagbigay liwanag sa misteryong matagal ko nang sinusubukan lutasin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa pa rin akong estranghero sa kwento ng kanilang pag-ibig. Habang pauwi na ako, nagsimula akong magmuni-muni. Bakit ako ang nakatuklas ng liham? Ano ang koneksyon ko kina Leonor at Ricardo? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, tila may bahagi sa akin na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit sa kabila ng aking pag-iisip, malinaw na ang liham na ito ay humuhubog ng koneksyon sa isang tao na tila hindi ko pa nakikilala. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa parke, isang babae ang dumaan sa aking harapan. May kakaiba sa kanyang presensya na hindi ko maipaliwanag. Nagtama ang aming mga mata at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang koneksyon na tila nagmula pa sa nakaraan. Nagulat ako sa aking naramdaman at halos hindi ko siya malapitan. Ngunit sa aking pag-aalangan, lumingon siya at ngumiti. Alam kong mahirap paniwalaan, pero parang kilala kita.
sabi niya na para bang nababasa ang aking iniisip. Ako'y napangiti, ang mga alaala ng liham ay bumalik sa aking isipan. Ako rin, sagot ko habang ang damdamin ng pagkakaugnay sa kanya ay unti-unting lumalawak. Nagpatuloy kaming mag-usap at sa bawat salitang aming binibitawan, para bang ang mga kaluluwa namin ay muling nagkakakilala. Ang pakiramdam na ito ay hindi ko pa naranasan sa sinumang tao. Habang lumilipas ang oras, ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Ngunit sa gitna ng aming usapan, may biglang kumislap sa aking isipan. Isang bagay na hindi ko inaasahan, ang kanyang pangalan. Leonora, sabi niya habang nakangiti. Napatigil ako. Ang pangalan niyang tila nagmula sa isang alaala na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Leonora? Tanong ko na may halong gulat at pagkamangha. Tumango siya na may kislap sa kanyang mga mata na tila may alam siya sa hindi ko pa natutuklasan. Ang kanyang mamangiti ay puno ng misteryo at sa oras na iyon naramdaman kong ang mga tanikala ng nakaraan ay muling bumabalik sa kasalukuyan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong ng iba pa, nagpaalam siya at lumakad palayo. Iniwan akong puno ng katanungan at isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang paglayo, ang katahimikan ng paligid ay tila napuno ng bulong ng nakaraan. Ano nga ba ang koneksyon naming dalawa at paano nauugnay ang liham sa aming kwento? Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, naiwan akong nagtatanong sa aking sarili. Ang liham, si Leonora, at ang misteryo ng aming pagkikita, lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malalim na kwento na kailangan kong tuklasin. Sa pag-usad ng mga araw, hindi maalis sa isip ko ang natagpuan kong liham ng pag-ibig sa loob ng lumang aklat. Ang mga salitang nakaukit sa lumang papel ay patuloy na bumabalik-balik sa aking isipan, tila mga alon sa dagat na hindi matigil sa pag-agos. Sa kabila ng aking mga pagtatangka na ibaling ang atensyon sa ibang bagay, ang liham na iyon ay parang magneto na patuloy na hinihila ang aking diwa. Isang hapon, nagpasya akong bumalik sa maliit na tindahan ng aklatan kung saan ko natagpuan ang liham. Baka sakaling makahanap ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa nagmamay-ari ng liham. Sa aking pagdating, ang amoy ng lumang papel at kahoy na bookshelf ay agad na bumalot sa akin. Isang pamilyar na samyo na tila nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang aking pagsaliksik. Habang sinusuyod ko ang mga lumang aklat at papel, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakalagay sa ilalim ng isang makapal na ensiklopedya. Marahan ko itong kinuha at nagulat ako nang makita ang isang pangalan, Isabel. Magulo ang sulat kamay, ngunit malinaw ang identidad na isinulat dito. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong kumurot sa aking puso nang mabasa ko ito. Parang may koneksyon ako sa pangalang iyon kahit pa hindi ko siya kilala. Dahan-dahan kong nilapitan ang matandang tindero na nakaupo sa likod ng kanyang lumang mesa, abala sa pagbabasa ng isang aklat. "Excuse me po," bungad ko, medyo nag-aalinlangan. "May alam po ba kayo tungkol sa liham na natagpuan ko sa isang lumang aklat dito?" May pangalang Isabel na nakasulat sa isang piraso ng papel na nakita ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan na pinagdaanan ng maraming taon. "Ah, Isabel," wika niya habang tumangutango. "Maraming kuwento ang lumulutang-lutang dito sa tindahan na ito. Pero ang pangalang Isabel, minsan ay parating binibigkas ng mga nagdaan." Biglang bumilis ang tibok ng aking puso sa pag-asang may malalaman akong higit pa. "Ano po ang kwento ni Isabel?" Tanong ko, puno ng pagnanasa na malaman ang kasagutan. Si Isabel ay isang dalagang kilala sa kanyang husay sa pagsusulat, simula ng matanda. May mga liham siyang isinulat para sa isang lalaking hindi niya kailanman nakilala ng personal. Sinasabing ang mga liham na iyon ay puno ng pag-ibig at pangarap
Ngunit ang kanyang kwento ay natapos na lamang sa isang misteryo. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang tinutukoy o kung ano ang nangyari sa kanya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon kay Isabel. Parang may bahagi sa kwento niya na sumasalamin sa akin, sa aking sariling mga pagnanasa at pangarap na tila hindi ko mahawakan. May iba pa po bang liham si Isabel na natagpuan dito? Tanong ko ulit, puno ng pag-asa. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Maraming liham ang nawala sa paglipas ng panahon. Pero kung talagang nais mong malaman ang kanyang kuwento, baka kailangan mong hanapin ang kanyang mga liham sa ibang paraan. Sa aking pag-alis ng tindahan, bumalik ang alaala ng mga salitang nakasulat sa liham. Hindi ko maalis sa isip ang ideya na baka may bahagi ng kwento ni Isabel na maaari kong matuklasan, isang bahagi na maaaring magbigay linaw sa mga misteryo ng kanyang nawalang pag-ibig. Sa aking paglalakad pa uwi, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa harap ng isang lumang gusali. Tila siya ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Nang lumapit ako, nagulat ako nang makita ang kanyang mukha. Siya ay hawig sa isang lumang larawan na nakita ko sa loob ng aklatan dati. Isang lumang litrato na may pangalang Isabel na nakasulat sa likod. Bago pa ako makapagtanong, ngumiti siya sa akin, isang nangiti na puno ng hiwaga at pag-asa. Ikaw ba ang tumutuklas sa mga liham? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Tumango ako, hindi makapaniwala na ang babaeng ito ay tila bahagi ng misteryo. Oo, sinusubukan kong intindihin ang kwento ni Isabel. Sagot ko, puno ng pag-aalinlangan ngunit may halong pananabik. Ngumiti siya muli at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lihim na matagal nang nakatago. Baka may liham din ako para sa iyo. Wika niya bago lumingon at naglakad palayo, nag-iiwan ng isang tanong sa aking isipan na nagiging mas malalim at mas misteryoso. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Ang liham ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol kay Isabel. May bahagi ito na konektado sa akin at ang babaeng estranghero ay tila may kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa lumang aklatan ng aming bayan, kung saan ang mga pahina ay tila may mga kwento ng panahon, natagpuan ko ang isang liham ng pag-ibig na nagpasiklab ng aking kuryosidad at damdamin. Ang liham na ito ay nakatago sa loob ng isang lumang nobela na tila matagal nang hindi binubuksan. Ang mga gilid ng papel ay dilaw na sa katandaan. Sa unang basa, ang mga salitang nakasaad ay puno ng pag-ibig at pagnanasa, na tila isinulat ng isang taong may malalim na damdamin para sa kanyang iniibig. Ako si Marco, isang ordinaryong lalaki na mahilig mangalap ng mga lumang aklat at alamin ang mga kwento ng nakaraan. Sa aking pagbisita sa lumang aklatan, hindi ko inaasahan na ang aking pagkahilig sa mga aklat ay magdadala sa akin sa isang lihim na pag-iibigan na tila nakabaon sa mga pahina ng kasaysayan. Ang liham na ito ay tila isinulat ng isang babae para sa isang lalaking hindi niya maabot. Ang mga salitang, "Ikaw ang liwanag sa aking madilim na mundo," ay tumatak sa akin ng husto. Araw-araw, bumabalik ako sa aklatan para pag-aralan ng bawat salita sa liham. Nais kong malaman kung sino ang sumulat nito at para kanino. Sa aking pagsusuri, napansin ko ang pangalan ng sumulat, Isabel. Sino kaya si Isabel at sino ang kanyang iniibig na lalaking tinutukoy sa liham? Ang mga tanong na ito ang nagtulak sa akin upang magsaliksik. Sa aking pag-uusisa, napag-alaman ko na ang aklat kung saan ko natagpuan ang liham ay pag-aari ng isang pamilya na matagal nang naninirahan sa aming bayan. Isang araw, habang ako'y nagbabasa ulit ng liham sa aking paboritong sulok sa aklatan, biglang may lumapit na estranghera.
Siya'y nakasuot ng isang simpleng damit na tila galing pa sa isang lumang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga at agad kong naramdaman ang kakaibang koneksyon sa kanya. Ikaw ba ang nagbabasa ng liham ni Isabel? Tanong niya sa akin. Nagulat ako sa kanyang tanong, ngunit tumango ako bilang tugon. Ako si Elena, apo ni Isabel, sabi niya. Ang pagkikita namin ni Elena ay tila isang kabanata sa isang nobela na puno ng misteryo at pag-ibig. Sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa kanyang lola, si Isabel, na isang manunulat noong kanyang kapanahunan. Ang liham ay isinulat para sa isang lalaking nagngangalang Antonio, isang guro sa kanilang bayan na naging inspirasyon ni Isabel sa kanyang mga akda. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi nagkaroon ng masayang wakas. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at si Isabel ay iniwan ni Antonio para mangibang bayan. Habang ako'y nakikinig kay Elena, naramdaman ko ang lungkot na bumabalot sa kanyang kwento. Ngunit may isang bahagi sa kanyang pagsasalaysay na tila may puwang para sa pag-asa. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanilang kwento. Dagdag ni Elena. Ayon sa kanya, may isa pang liham na isinulat ni Isabel, ngunit hindi ito nakarating kay Antonio. Nagpasya kaming magtulungan upang hanapin ang liham na ito na maaaring magbigay liwanag sa tunay na nararamdaman ni Isabel para kay Antonio. Sa aming paghahanap, natagpuan namin ang ilang mga lumang talaan ng pamilya ni Isabel. Isa sa mga ito ay ang kanyang personal na journal kung saan nakasulat ang mga detalye ng kanyang buhay at mga lihim na damdamin. Sa bawat pahina, natutuklasan namin ang lalim ng pag-ibig ni Isabel para kay Antonio at ang mga balakid na kanilang hinarap. Ngunit sa isang pahina ng journal, may nakasulat na kakaibang mensahe na tila isang pahiwatig. Sa ilalim ng lilim ng puno, doon ko ililibing ang aking lihim. Agad naming naisip na ang lihim na liham ay maaaring nakabaon sa ilalim ng isang puno sa lumang hardin ng kanilang tahanan. Nagpasya kaming magtungo doon, puno ng pag-asa at pananabik sa aming natuklasan. Sa aming pagdating, ang hardin ay tila isang lugar na puno ng alaala. Sa ilalim ng isang malaking puno, sinimulan naming hukayin ang lupa, umaasa na matagpuan ang liham na magbibigay liwanag sa pag-ibig ni na Isabel at Antonio. Habang kami naghuhukay, bigla kaming nakarinig ng isang tunog na tila mula sa ilalim ng lupa. Isang kahon ang aming natagpuan at sa loob nito ay may sulat na nakabalot sa telang seda. Hindi ko maiwasang mapangiti sa pag-aakalang natagpuan na namin ang liham. Ngunit nang buksan namin ito, ang nilalaman ay hindi mga salitang pag-ibig, kundi isang babala. Ang lihim na ito ay hindi para sa iyong mga mata. Kung ito'y iyong mababasa, ikaw ay mapapahamak. Nagkatinginan kami ni Elena, puno ng pagtataka at takot. Ano ang ibig sabihin ng babalang ito? At anong lihim ang tinutukoy ng sulat? Sa puntong iyon, alam namin na ang kwento ni na Isabel at Antonio ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi may mas malalim na lihim na nagkukubli sa kanilang nakaraan. Ang aming paghahanap ay tila nagsisimula pa lamang, at ang lihim na aming natuklasan ay maaaring magbago sa aming pananaw sa pag-ibig at kasaysayan. Sa pagsapit ng unang liwanag, bumangon ako mula sa pagkakahiga. Ang aking isipan ay puno ng mga katanungan at pag-aalinlangan. Ang liham ng pag-ibig na natagpuan ko sa lumang aklat na aking binili sa isang maliit na tindahan ng aklat ay patuloy na bumabagabag sa aking kalooban. Ang mga salitang nakasulat ay tila mga bulong mula sa nakaraan, mga damdaming hindi ko mawari kung kanino nagmumula. Nang bumaba ako sa hagdan, naroon si Clara, ang estrangherang babae na aking nakilala ilang linggo na ang nakalipas. Siya ay nakaupo sa kusina, nagkakape at tila may malalim na iniisip.
Mula ng una naming pagtagpo, nagkaroon ako ng kakaibang koneksyon sa kanya. Isang pakiramdam na kami ay may pinagsamang nakaraan kahit hindi ko matukoy kung paano o bakit. Magandang umaga, bati niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aanyaya na magkwento ako ng aking mga iniisip. Magandang umaga, sagot ko, sabay upo sa kaharap niyang upuan. Clara, may isang bagay akong nais ipakita sa iyo. Kinuha ko ang liham mula sa aking bulsa at marahan itong inilagay sa mesa. Ang dilaw na papel ay tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok mula sa bintana. Tinitigan ni Clara ang liham, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagtataka. Ano ito? Tanong niya habang marahang kinuha ang papel at binasa ito. Habang siya ay nagbabasa, napansin ko ang unti-unting pagbago ng kanyang ekspresyon mula sa pagtataka patungo sa kalungkutan at sa huli, isang pahiwatig ng ligaya. Nang matapos siya, ibinalik niya ang liham sa mesa at tumingin sa akin ng may kakaibang ningning sa kanyang mata. Alam mo ba kung sino ang sumulat nito? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kuryosidad. Ang sulat kamay, sagot niya, tila nag-aalangan sa kanyang sasabihin. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kanino? Tahimik siya sandali bago nagsalita muli. Mayroon akong kapatid na matagal nang nawala. Siya ang nag-iisang tao sa mundo na gumagamit ng ganitong klase ng sulat kamay. Sa loob ng maraming taon, inaasam-asam ko na makita siya muli. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aking puso ay naguguluhan. Paano ito nangyari? Paano maaaring ang liham na ito ay mula sa kapatid ni Clara at ano ang kaugnayan nito sa akin? May isang bagay pa, sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Noong bata pa kami, madalas siyang magtago ng mga liham sa mga lumang aklat. Ito ay isang laro na kanyang ginagawa kapag nais niyang ipaalam sa akin ang kanyang nararamdaman. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Maaari itong isang sinyales, sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Baka siya ay narito lamang malapit sa atin. Baka ito ay bahagi ng kanyang plano upang ipaalam na siya ay nagbabalik. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Sinisikap na intindihin ang misteryo sa likod ng liham. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang lalong paglalim ng aming koneksyon. Isang hindi maipaliwanag na ugnayan na tila hindi lamang mula sa kasalukuyan, kundi nagmumula sa isang mas malawak na larangan ng aming mga buhay. Nang kami ay magpasya na magtungo sa tindahan ng aklat kung saan ko nakuha ang libro, ako ay puno ng kaba at pag-asa. Baka ito na ang simula ng aming paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng liham at ang mga damdaming matagal nang nakatago sa aming mga puso. Pagdating namin sa tindahan, sinalubong kami ng may-ari na si Mang Lando. Siya ay isang matandang lalaki na may mapagmahal na ngiti. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya habang kami ay lumapit sa kanya. May nais kaming itanong tungkol sa aklat na ito, sabi ko, habang ipinapakita ang lumang aklat kung saan natagpuan ko ang liham. Tiningnan ni Mang Lando ang aklat at ngumiti. Isa sa mga paborito kong koleksyon. Maraming mga kwento at lihim ang nakatago sa mga pahinang iyan. May alam ka ba tungkol sa liham na ito? Tanong ni Clara, umaasa na makakuha ng sagot mula sa matanda. Naku, marami ng mga liham ang aking nakita na nakatago sa mga aklat na iyan, sagot ni Mang Lando. Ngunit may isa akong natatandaan na kwento tungkol sa isang batang lalaki na madalas mag-iwan ng mga liham sa aking tindahan. Sabi niya, ito ay para sa kanyang mahal na kapatid. Nang marinig namin iyon, nagkatinginan kami ni Clara, puno ng pag-asa na kami ay nasa tamang landas. Ngunit bago pa kami makapagtanong muli, may pumasok na isang estranghero sa tindahan, isang lalaking may hawak na aklat na tila pamilyar sa akin. Sa kanyang paglapit,
Ngumiti siya sa amin at nagsalita, "Matagal ko na kayong hinihintay." Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kilabot ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Sino siya at ano ang kanyang kaugnayan sa liham na ito? Sa pagdating ng estrangherong lalaki, ang aming mga tanong ay tila lalo pang lumalim at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nang muli kong buksan ang lumang aklat na aking natagpuan sa mumunting tindahan ng mga segunda manong gamit, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang liham ng pag-ibig na natuklasan ko roon ay tila isang misteryosong tilaok ng isang tandang na nagbabadya ng bagong umaga sa aking buhay. Ang mga salitang nakapaloob sa liham ay nag-iwan ng matinding pag-usisa sa akin. Sino ang sumulat? Para kanino? Bakit ito naiwan sa loob ng aklat na tila nakalimutan na ng panahon? Ilang araw na rin ang lumipas mula nang unang mabasa ko ang liham na iyon. Paulit-ulit kong binabasa, pilit na iniintindi ang masilay na damdamin sa likod ng bawat salita. Ang bawat linya ay tila isang hibla ng alaala na unti-unting nagbubukas sa isang kwento ng pag-ibig na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa makipot na daan patungo sa paborito kong kapehan, napansin ko ang isang babaeng nakaupo sa isang sulok, tila nakatulala habang nakatitig sa isang piraso ng papel. Parang may kung anong nagtulak sa akin na lapitan siya. Sa aking paglapit, napansin kong hawak niya ang isang kaparehong aklat ng sa akin. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, tila may kakaibang kaba at pananabik. "Excuse me," ang bungad ko, halos pabulong sa takot na baka magulat siya. "Napansin ko ang aklat na hawak mo." Tumingin siya sa akin, may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. "Oo, ito ang paborito kong aklat. Bakit mo na itanong?" Nagpakilala ako at ikinuwento ang aking natagpuan. "May liham din ba sa loob ng sayo?" Tanong ko, puno ng pag-asa. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha, ngunit may bakas din ng pag-aalinlangan. "Meron," sagot niya, sabay abot sa akin ng isang piraso ng papel mula sa kanyang aklat. Sa aking pagkagulat, ang liham na hawak niya ay tila susog sa liham na aking natagpuan. Habang binabasa ko ang kanyang liham, napagtanto ko na ang dalawang bahagi ay bahagi ng iisang kwento. Isang pag-ibig na tila nais isalaysay sa amin, mga estranghero na pinagbuklod ng pagkakataon. Ang kanyang liham ay nagtapos sa mga salitang, "Sa tamang panahon, magkikita tayong muli." Tinanaw ko siya at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pagkamangha na nararamdaman ko. "Sa tingin mo ba?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. "Siguro," sagot ko, hindi sigurado kung ano ang aking nararamdaman. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong may koneksyon kaming dalawa, isang bagay na higit pa sa pagkakataon. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa paglipas ng oras, natuklasan namin na may mga pagkakatulad ang aming mga buhay. Pareho kaming naglalakbay, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi pa namin lubos na nauunawaan. At sa gitna ng aming kwentuhan, naisip ko na baka ang aming pagkikita ay hindi lamang bunga ng pagkakataon, kundi isang bahagi ng mas malaking plano. Ngunit sa kabila ng aming bagong natuklasan, nanatiling misteryo kung sino ang mga orihinal na sumulat ng mga liham. Ang pangalan ng mga sumulat ay tila bura sa paglipas ng panahon, ngunit ang kanilang mga damdamin ay nananatiling buhay sa aming mga puso. Nang kami ay magpaalam sa isa't isa, may isang pangako na binitawan na muling magkikita upang ipagpatuloy ang aming paghahanap ng kasagutan. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, may iniabot siyang munting papel sa akin na naglalaman ng kanyang numero. "Kung sakaling may matuklasan ka pa," wika niya, sabay ngiti na puno ng pag-asa. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi,
hindi ko maiwasang isipin ang aming pagkikita. Ang mga liham ay tila nagsilbing tulay sa pagitan ng aming mga estranghero na mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang susunod na kabanata sa aming kwento? Pagdating ko sa bahay, agad kong binuksan ang aklat at muling binasa ang mga liham. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin akong kakaiba. Sa likod ng pahina kung saan ko natagpuan ang liham, may tila nakasulat na mensahe gamit ang invisible ink. Sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, unti-unting lumitaw ang mga salita. Magsimula ka sa simula at doon mo matutuklasan ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong may mas malalim pang misteryo na kailangan lutasin. At sa puntong iyon, naisip kong hindi pa ito ang katapusan, kundi ang simula pa lamang ng aming kuwento.